Hello mga kasipag, ngayon sa videong ito ay ituturo ko kung papaano magpalit ng number na nakarehistro sa Facebook na kung sakali na nawala na yung SIM card na yun ay madali lang naman natin na mapapalitan yung nakaregistered na number doon sa Facebook para kung sakali na may authentication code na isend sa Facebook sa ating dating number ay hindi na mahihirapan kasi meron tayong bagong ipapalit na number. At kung papaanong gawin ay make sure na tapusin natin itong video. Hindi ko na patatagalin pat simulan na natin. Una ay magpunta muna tayo sa Play Store at i-make sure na naka-update ito para updated tayo sa mga bagong features ngayong this 2025 at para mag-appear yung settings na hahanapin natin dahil yung iba ay sobrang outdated na ng Facebook. Pag okay na ay magpunta tayo sa Facebook, i-click ang tatlong guhit sa itaas. Then scroll up tayo at piliin ang Settings and Privacy. Then piliin ang Settings, dito ay makikita natin ang See More in Account Center at i-click natin ito pero kung hindi ito naga-appear sa settings nyo ay i-search na lang natin sa search bar ang Account Center, at i-click natin. Then magpunta tayo sa Personal Details, at i-click natin itong Contact Information. Then kung makikita natin halimbawa ito yung dating SIM card number mo na wala ka ng access halimbawa kasi nawala o hindi na active ay pwede natin siyang palitan, at para magawa yun ay magpunta muna tayo dito sa Add New Contact para mapalitan natin itong existing na number na nakaregistered. Then i-click natin, then piliin natin itong Add Mobile Number. Then i-enter lang natin yung bagong number natin. Then wag natin kakalimutan na pindutin itong ating Facebook profile. Then click next lang natin. Then ayan magsisend muna siya ng authentication code sa WhatsApp ko kasi naka-turn on yung aking two-factor authentication at ang WhatsApp ko ay isa sa mga verifier para malaman kung legit na ako yung magpapalit ng number sa Facebook ko pero kung hindi naman naka-turn on ay magsisend siya agad ng code sa inilagay natin na bagong number. Mas maganda sana naka-turn on ang ating two-factor authentication kasi kung meron nagka-access sa Facebook natin na galing sa ibang device ay mapapalitan nila yung ating contact number at maaaring dun sa number na yun ay makapagpasa ng code si Facebook na kailangan natin sa verification. About sa two-factor authentication naman ay meron tayong content para dyan na nasa ating description box sa ibaba. Then click next lang ulit natin. Then ayan magsesend ulit siya ng confirmation code sa bagong number na isinet natin. Then click done. Then i-click lang natin yung number na papalitan natin. Then i-click itong delete number. Then ayan na-delete na natin. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at i-try po natin gawan ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.